Alam niyo ba na isang napakalakas na tsunami ang naganap sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Isang pagkakataon sa ating kasaysayan na siguro'y hindi mo alam na nangyari pala sa ating bansa. Ang tsunami ay mapaminsalang natural disaster na minsan ay tinatawag din bilang act of God at minsan itinuturing din ito bilang ganti ng ating kalikasan. Mga pangyayaring sa isang iglap lang ay babago at makakaapekto sa buhay ng maraming tao. Ako po si Royzy and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa video na ito ay itatampok natin ang 5 mapaminsalang tsunami na naganap sa iba't ibang panig ng ating mundo pagpasok ng 20th at 21st century. Noong December 26, 2004, niyanig ng 9.1 magnitude na lindol ang west coast ng Sumatra Island sa Indonesia. Ang pagyanig na ito sa ilalim ng karagatan ang nag-trigger sa naglalakihang mga alon na humampas sa mga baybayin ng mga bansang nakapalibot sa Indian Ocean. 20 minuto matapos ang malakas na lindol na ito, humampas sa Banda Aceh sa Indonesia ang tsunami na may taas na 167 feet. Mahigit sa 100,000 katao kaagad ang namatay sa pagtama nito sa lupa at winasak ng tsunami ang anumang madadaanan nito. Ilan pang mga sumunod na mini tsunami na may taas na 30 to 40 feet ang tumama sa mga bansa katulad ng Sri Lanka, India at Thailand na kumitil sa buhay ng marami pang tao at nagwasak sa napakaraming mga ari-arian at mga struktura dito. Umabot pa nga bagsik ng Indian Ocean tsunami hanggang sa South Africa at sa Maldives. Sa kabuuang estima ng US Geological Survey at ng United Nations, aabot sa 227,899 na katao ang nasawi sa malagim na trahedyang ito na tumama sa 14 na bansa. Tinuturing ang Boxing Day tsunami noong 2004 bilang deadliest tsunami in history. 1.7 milyong katao ang nawalan ng tirahan at mga ari-arian. Aabot sa $13 billion ang estimated cost ng pinsala na naidulot ng tsunami na ito. Ang Indonesia ang pinaka napinsala sa sakunang ito at 167,000 ang mga namatay sa bansang ito. Umabot pa nga sa $6 billion ang total damage na naiwan ng 2004 Indian Ocean tsunami. Noong March 11, 2011, isang 9.1 magnitude na lindol ang tumama sa northeast coast ng Honshu sa Japan Trench. Isang napakalaking tsunami na may taas na 130 feet ang nabuo at tumama sa 2,000 km coastline ng Japan Pacific Coastline. 30 minuto lamang ang makalipas. Nagresulta ito sa pagkamatay ng 15,899 na katao, samantalang aabot sa 450,000 na katao ang nawala ng tirahan. Napinsala ng tsunami na ito ang infrastructures ng Japan at naging dahilan din ng pag-meltdown ng 3 nuclear reactor sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ang trahedyang ito ay nagdulot pa ng pag-release ng toxic radioactive materials sa kapaligiran, kaya naman napilitang mag-evacuate ang maraming tao matapos ang disaster na ito. Tinatayang aabot sa $220 billion ang total damage ng disaster na ito sa Japan pa lamang. Kaya naman itinuturing nga ito bilang most expensive natural disaster in history. Ang 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami ay naramdaman din sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang impact nito ay umabot pa nga sa 25 Pacific Rim countries, maging sa Antarctica at west coast ng Atlantic Ocean sa Brazil. Tinatayang aabot sa $31 million ang damage nito sa Hawaii, $100 million naman sa California at iba pang mga lugar. Noong July 17, 2006, niyanig ng 7.7 magnitude na lindol ang southern part ng Java, Indonesia. Itong nag-trigger na magkaroon ng mapaminsalang tsunami dito sa lugar na ito.
Noong una ay napansin ng mga tao na umaatras ang tubig sa dagat ng halos 10 metro. Nasorpresa na lamang sila sa biglang pagtama ng isang tsunami. Ito ay tinatayang 5 to 7 meters ang taas. May isang pagkakataon pa nga kung saan sinasabing umabot sa 21 meters ang pinakamataas na tsunami na tumama sa Nosu, Kambangan. Tinatayang aabot sa 668 na katao ang namatay at aabot naman sa 9,299 ang nasugatan. Aabot din sa 44.7 million US dollars ang kabuuang halaga ng pinsala na iniwan ng tsunami ito sa Java, Indonesia. Mabuti na lamang at sumubay ang impact ng tsunami na ito sa pag-low tide ng dagat, kaya naman kumpara sa 2004 tsunami sa Indonesia, hindi gaanong malaki ang pinsalang iniwan ito. Noong May 22, 1960, diyanig ng 9.5 magnitude na lindol ang Valdivia, malapit sa coast of South Central Chile. Ito ay nag-trigger sa Pacific-wide tsunami na naramdaman din maging sa Hawaii, Japan at Pilipinas. Ayon sa report, umabot sa 25 meters ang taas ng tsunami na tumama sa coastline ng Chile at tinatayang aabot sa 5,700 ang bilang ng mga taong nasawi. Nasa 2 milyon ang nawalan ng tahanan at mahigit sa 550 million US dollars ang pinsalang iniwan ng disaster na ito. Sa Hawaii, tumama ang 11 meters tsunami. 15 oras makalipas ang lindol sa Chile. Winasak nito ang milyong-milyong mga ari-arian samantalang 61 naman na katao ang kumpirmadong namatay. Umabot din sa Honshu, Japan ang nasabing tsunami. Nasa 5.5 meters ang taas ng tsunami na sumira naman sa 1,600 na mga tahanan at pumatay sa 168 katao. Sa Pilipinas, nasa 32 katao naman ang nasawi. Noong December 12, 1979, tumama ang 8.0 magnitude na lindol sa Tumaco, Colombia. Ito ang pinakamalakas na lindol sa South America since 1942. Bumuo ng malawakang tsunami ang lindol na ito na naging dahilan upang mawasak ang 6 na fishing village sa Southwest Pacific Coast ng Colombia. Apektado rin ang 15 coastal town ng bansa na napinsala sa malakas na tsunami ito. Tinatayang aabot sa 600 na katao ang bilang ng nasawi at nasa 4,000 ang nasugatan, samantalang aabot sa 8 million US dollars ang kabuuang halaga ng pinsalang iniwan ng lindol at ng tsunami sa Colombia. Maraming mga buildings, mga bahay at mga infrastructure ang nawasak, partikular na nga ang fishing village ng Charco. Noong August 17, 1976, isang 8.1 magnitude na lindol ang naramdaman sa Moro Gulf, partikular sa Cotabato City. Ito ang itinuturing bilang pinakamalakas at pinakamapaminsalang lindol na tumama sa Pilipinas since 1918. Naramdaman din ang lindol na ito hanggang sa Visayas. Dahil sa lakas ng lindol, nag-trigger ito ng isang napakalaking tsunami sa kahabaan ng Moro Gulf coastline na naging dahilan para mawasak ang maraming kabahayan at mga ari-arian at siya rin ikinamatay ng libu-libong mga tao. Tinatayang aabot sa 9 meters ang pinakamataas na tsunami na tumama sa Lebac, Sultan Kudarat, 4.3 meters sa Pagadian, 3 meters sa Reza Bay, eastern coast ng Basilan at maging sa isla ng Jolo at Sacol sa Zamboanga City. Aabot sa 8,000 katao ang tinatayang bilang ng nasawi, 10,000 nasugatan at 70,000 naman ang nawalan ng tirahan, kaya naman itinuturing ito bilang one of the most devastating disaster in the Philippine history. Noong mga panahon iyon na hindi pa ganoong ka-aware ang mga tao kung ano ang gagawin kapag naganap ang isang lindol, kaya naman nasorpresa na lamang sila sa paghampas ng isang tsunami sa kanilang lugar. Dahil sa mga pangyayaring ito, kaagad na pinangunahan ng Noy President Ferdinand Marcos Sr. ang pag-revise sa provision of National Building Code kung saan kinakailangan maging matibay ang mga struktura at dapat makasurvive ito sa 8.0 magnitude na lindol. Binuksan din ni Marcos ang National Disaster Coordinating Council na ngayon ay mas kilala bilang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC.
Ilan lamang ang mga earthquakes and tsunami na ito sa mga most destructive and deadliest natural disaster na naganap sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kung may aral man tayong mapupulot sa mga pangyayaring ito, yan ay ang maging laging handa sa anumang sakuna at palaging magdasal na sana ay huwag nang maulit ang mga malalagim na pangyayaring ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Special shoutout ulit kay Ma'am Hazel Fiesta, solid supporter ng ating channel. Shoutout din kay Sir Romeo Aguado. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta mga boss.